time check muna tayo, 6:19 na po ng umaga. Green o berde ang maswerte ang kulay raw sa 2014. Ano-ano pa kaya mga pampabuena sa papasok na Year of the Wooden Horse? Alamin natin sa report na ito. Ang horse is the fame and fortune star yan eh. Fame and fortune. So, ibig sabihin, pwedeng hindi lang maswerte, talagang arangkada ka. Year of the Wood Horse ang papasok na 2014. Kaya ang mga ipinanganak sa Year of the Horse, asahan na raw ang posibleng pagpasok ng swerte ngayong taon. Tiwala tuloy ang ilang tindahan ng pampaswerte na lahat ng may kinalaman sa kabayo, agad raw na magiging mabili. Paniwala kasi ng nakararami, magdadala ito ng swerte sa kapalaran, kalusugan, pera, love life at career. Ang figurin ng kabayo na nakataas ang paa, simbolo ng tagumpay ayon sa may-ari ng mga Lucky Charms. May swerte pa ring dala ang mga bilog na prutas sa pagkainan tuwing bagong taon. Yung maliliit na pinya, kahit na hindi siya makakain, basta merong pinya, merong bayabas, merong chiko, kahit nahilaw siya, kahit na atsyesa, basta kumpleto lang yung display nila. Ang 12 uri ng prutas, simbolo raw ng 12 buwan o isang buong taon na papasok ang pera at swerte. Kaya ganoon na lang ang pagsisikap ng bawat pamilyang Pinoy na kahit paano may bilog na prutas sa medianoche. Kung may swerte, sigurado may malas rin daw. Kasama rito ang mga ipinanganak sa Year of the Rat. Ayon sa Feng Shui expert, mas maraming pagsubok ang makakasalubong ng mga ipinanganak sa Year of the Rat ngayong taon. Mas mainam na iwasan ng simpleng away dahil tiyak na mauuwi ito sa mas malaking gulo. Pero payo ng mga eksperto sa Feng Shui, hindi dapat iasa ang lahat sa Lucky Charms. Mahalaga pa rin na alagaan ang sarili, maging mabuti sa kapwa at magpakasipag para maging matagumpay. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.